Honey, gamitin mo ang card ni Mommy. May 7,700,000 naman siyang naipon. Narinig ko ang boses ng anak kong si Edward mula sa sala at parang bumukas ang lupa sa ilalim ng paa ko. Nasa kusina ako noon naghahanda ng tanghalian. Ang mga kamay ko puno ng harina nang biglang tumama sa dibdib ko ang mga salitang iyon na parang kamao. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang sarili kong anak, ang batang dinala ko sa sinapupunan ko ng 9 na buwan, ang anak na inaalagaan ko at pinalaki mag-isa matapos akong iwan ng asawa ko, ay ibinibigay ang debit card ko kay Grace, ang misis niya, na parang sa kanya ito. Na para bang ang 7,700,000 na iyon na nagmula sa 4 na putaong pawis ko, sa nasirang tuhod mula sa paglilinis ng sahig ng ibang tao, sa pagod na mata mula sa pananahi hanggang madaling araw, ay pag-aari na niya. Nabitawan ko ang rolling pin sa counter at nanigas ako roon, ang tibok ng puso ko ay naririnig ko sa tenga. Sigurado ka ba, sweetie? Hindi magagalit si Mommy, tanong ni Grace sa matamis niyang boses na ginagamit niya kapag may gusto siya. Boses na kilala ko na ng husto pagkatapos ng 15 taon na nakikita ko siyang manipulahin ang anak ko. Hindi magagalit si Mommy. Libre naman siyang nakatira rito, kumakain ng pagkain natin, gumagamit ng kuryente at tubig natin. Ito ang pinakamababa niyang magagawa para matulungan tayo. Bukod pa rito, matanda na siya. Ano pa bang gagawin niya sa lahat ng perang iyon? May mga gastusin tayo. May buhay tayong hinaharap, sagot ni Edward. At bawat salita ay parang kutsilyong umiikot sa likod ko. Nanatili akong nakatitig sa masa sa counter, nararamdaman ang pag-akyat ng luha. Pero pinigilan ko. Hindi na ako iiyak. Sapat na ang mga luha ko sa bahay na ito sa loob ng 20 taon, mula noong kumbinsihin ako ni Edward na ibenta ang maliit kong bahay para matulungan siya sa down payment ng bahay na ito na ngayon ay sinasabi niyang sa kanya lang. Libre, sabi niya. Libre akong nakatira sa bahay na tinulungan kong bilhin. Libre akong kumakain sa pagkain na luto ko araw-araw. Libre akong gumagamit ng kuryente na binabayaran ko sa 30,000 kong buwan ng pensyon na ibinibigay ko ng buo tuwing buwan, walang natitira kahit piso para sa akin. Narinig ko ang yabag ni Grace papalapit sa pinto, ang jingling ng bag niya, ang susi ng kotse. Patungo siya sa mall gamit ang card ko at ang e-gift na ibinigay sa kanya ni Edward na may access sa bawat piso na pinaghirapan ko. Aalis na ako sa mall, Josephine. May kailangan ka ba? Sigaw niya mula sa sala na may peking kabaitan na ginagamit niya kapag nasa harap ni Edward, na parang magkaibigan kami, na parang hindi niya inagaw ang anak ko ng paunti-unti sa loob ng maraming taon. Wala, dear. Salamat, sagot ko sa pinakamatatag na boses na kaya ko nang hindi lumilingon, nang hindi ipinapakita ang mukha ko. Narinig ko ang pagsara ng pinto, ang pag-andar ng makina ng kotse, ang unti-unting paglayo sa kalye. Umupo ako sa upuan sa kusina at tinitigan ang mga kamay ko. Mga kamay ng 68 anyos na puno ng wrinkles at batik. Mga kamay na nagtatrabaho ng walang pahinga mula noong 14 na anyos ako. Naalala ko ang bawat piso ng 7,700,000 na iyon. Bawat bayarin ay may kwento, sakripisyo, pagtalikod. Ang unang 600,000 ay naipon ko bilang seamstress sa isang pabrika kung saan nagsisimula ako ng alas 5 ng umaga at uwi ng alas 8 ng gabi, 6 na araw sa isang linggo. 1,200 kada araw na inilalagay ko sa sobre sa ilalim ng kutson. 3 taon bago ko naipon ang unang 600,000, halos kanin at monggo lang ang kinakain, walang binili na bagong sapatos. Isa pang 1,200,000 ay nagmula sa dagdag na paglilinis tuwing linggo, ang tanging araw na dapat ay pahinga ko. Malalaking bahay ng mayayamang pamilya na nagbabayad ng 3,000 para sa 8 oras na trabaho. 3 bahay ang nililinis ko tuwing linggo. 9,000 na naipon ko ng buo, walang ginastos. Ang iba ay nagmula sa maraming taon ng walang buhay para sa sarili, hindi bumibili ng damit, hindi nagpapaganda sa parlor, hindi kumakain sa labas, pagtanggi sa lahat ng may gastos. Habang ang ibang kababaihan sa edad ko ay naglalakbay kasama ang mga kaibigan o nagpapakasaya, ako ay nagbibilang ng pera at inilalagay sa bank account na binuksan ko 30 taon na ang nakalipas. At para saan? Para makabili ng sarili kong maliit na apartment isang araw. Maliit, simple, kung saan walang makapagsasabi na libre lang akong nakatira. Kung saan maisasara ko ang pinto at magiging ako ang may-ari ng sarili kong espasyo, kapayapaan, buhay.
Iyon lang ang gusto ko. Hindi naman marami ang hiningi ko pagkatapos ng 68 taon sa mundong ito. Pero ngayon, ang sarili kong anak ang nagbigay ng card ko na parang sa kanya ito, na parang wala ako, na parang walang halaga ang buhay at pagsisikap ko. Pumasok si Edward sa kusina na may hawak na cellphone, hindi man lang ako tinitingnan. Nagbuhos siya ng tubig at sumandal sa ref, halos tapos na ba ang tanghalian, Mommy? May meeting ako ng 3:00 at kailangan ko kumain agad, sabi niya sa tono na ginagamit niya lately. Hindi tanong, utos. Halos na, sagot ko, tumayo para ituloy ang masa, kahit nangangatog ang mga binti ko. Hoy, Mommy. Pumunta si Grace sa mall. Kailangan natin ng ilang bagay para sa bahay, sabi niya nang hindi tumitingin mula sa cellphone, na parang normal lang na bagay iyon. Hindi ako sumagot. Patuloy ako sa pagmamasa, pinipiga ang masa ng mas malakas kaysa kinakailangan, nararamdaman ang galit at sakit na naghahalo sa dibdib ko. Narinig mo ba ako? Tanong ni Edward, ngayon ay tumitingin na sa akin. Narinig ko, sagot ko nang hindi lumilingon. At may problema ba? May iritasyon na sa boses niya, na parang ako pa ang may ginagawang mali. Lumilingon ako at tinitigan siya sa mata. Mga matang dati tumitingin sa akin ng may pagmamahal, respeto, paghanga, ngayon ay pawang pagkabagabag at inis lang ang nakikita ko. Dapat ba akong magkaroon ng problema? Tanong ko, na natiling kalmado kahit na sumasabog na ang bulkan sa loob ko. Hindi naman. Para lang sa bahay, sabi niya at bumalik sa cellphone na parang tapos na ang usapan. Tumulong sa gastusin. Sinabi niya iyon na parang hindi ko ibinibigay ang buong pensyon ko tuwing buwan. Na parang hindi ako nagluluto, naglilinis, naglalaba, at nagpaplansa para sa buong pamilya nang walang bayad kahit piso. Na parang hindi ko inilaan ang huling 20 taon ng buhay ko sa paglilingkod sa kanila. Naiintindihan ko, iyon lang ang sinabi ko at bumalik sa masa. Umalis si Edward sa kusina at nanatili akong nakatitig sa bintana, patungo sa maliit na hardin na ako mismo ang nag-aalaga. Mga rosas na itinanim ko, damo na dinidilig ko tuwing umaga, mga kamatis na tumutubo sa sulok, lahat sa bahay na sinasabi ng anak ko na sa kanya lang. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Hindi ako manonood na lang habang ninanakaw nila ang tanging natira sa akin. Hindi ko hahayaang gastusin ni Grace sa isang araw ang pinaghirapan ko sa 40 taon. At lalong hindi ako mananatili sa bahay kung saan tinatrato ako bilang katulong at hindi bilang ina. Tinapos ko ang paghahanda ng tanghalian, pinunasan ang mga kamay sa apron at diretso sa kwarto ko. Ikinandado ko ang pinto, kinuha ang lumang cellphone, at tinawagan ang numero ng bangko na alam ko na sa puso. National Bank. Magandang umaga. Si Linda ito. Paano ko matutulungan? Maligayang umaga. Kailangan ko pong i-block ang debit card ko agad, sabi ko sa matatag na boses. Maaari po bang i-confirm ang buong pangalan at account number? Tanong ng operator ng propesyonal. Binigay ko ang lahat ng impormasyon, sinagot ang security questions, kinumpirma ang kaarawan at address. Bawat segundo, mas mabilis ang tibok ng puso ko na parang may ginagawa akong krimen, pero ang totoo, pinoprotektahan ko lang ang pag-aari ko. Naiintindihan ko po, yan, Josephine. May problema po ba sa card? Nawala po ba o ninakaw? Tanong ng operator. Sabihin na lang nating may maihawak na wala pong pahintulot, sagot ko, maingat sa mga salita. Perfecto po. Ibablock ko na po ang card ngayon. Mula sa sandaling ito, walang makakagawa ng transaksyon gamit ito. Gusto po ba ninyong ipadala ang bagong card sa address ninyo? Paliwanag ni Linda. Opo, pero huwag po dito sa address na ito. Susunduin ko po ng personal sa branch sa susunod na linggo, sabi ko, mabilis ang pag-iisip. Ayaw kong ma-intercept ito ni Edward o Grace. Walang problema po, yan, Josephine. Na-block na po ang card ninyo sa 11:25 ng umaga. May iba pa po bang maitutulong? Wala na po. Maraming salamat, sabi ko, at ibinaba ang telepono nang nanginginig ang kamay. Umupo ako sa gilid ng kama, ang kambal na kama na ibinigay sa akin ni Edward nang lumipat ako rito. Sabi niya maliit ang kwarto at hindi kakasya ang mas malaking kama. Tinitigan ko ang kwarto ko, 3 metro keys 3 metro. Kama, maliit na aparador, side table.
Ito ang buong espasyo ko sa 4 na kwartong bahay. Si Grace ay may buong walk-in closet na mas malaki pa sa kwarto ko. Si Edward ay may private office na bawal pasukin. May DE room, formal dining room na ginagamit lang kapag may bisita. At ako, nakatira sa pinakamaliit na kwarto, ang dating pantry. Pero hindi ako nagrereklamo. Hindi kailanman dahil anak ko siya. Dahil mahal ko siya. Dahil akala ko isang araw ay makikita niya ulit ako bilang ina at hindi pasanin. Gaano ako ka-naive. Narinig ko ang pagring ng cellphone ni Edward sa sala. Sumagot siya pagkatapos ay katahimikan. Pagkatapos ay tumaas ang boses niya mas nairita. Ano? Blocked? Impossible. Hindi naman marunong si mommy ng mga ganyan sa bangko, sabi niya, narinig ko ang pagkainis. Nanatili akong walang galaw, pinipigilan ang hininga. CJ. Grace, hintayin mo. Tawagan ko si mommy, sabi ni Edward. At ilang segundo lang, kumatok siya sa pinto ko. Mommy, nandyan ka ba? Kailangan kitang makausap agad. Nandito ako, sabi ko, naghintay ng ilang segundo bago buksan ang pinto, nagpapanggap na abala. Binuksan ko at naroon si Edward na may hawak na cellphone na may pag-aalalang ekspresyon kapag hindi nangyayari ang gusto niya. Mommy, tinawagan ako ni Grace mula sa mall. Sabi niya hindi gumagana ang card mo, block daw. Ikaw ba ang nag-block? Tanong niya diretsyo. Tinitigan ko siya sa mata at sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, hindi ako natakot sabihin ang totoo. Ako ang nag-block, sagot ko ng kalmado. Ano? Bakit mo ginawa iyon? Nasa counter si Grace na may punong card. Nahihiya na siya, sigaw ni Edward, itinaas ang boses. Hindi ko binigyan ng pahintulot si Grace na gamitin ang card ko. Ako ang may-ari ng perang iyon, sabi ko, pinanatili ang pagiging kalmado. Mommy, huwag kang magsimula niyan. Para lang sa bahay ang bibilhin ni Grace. Hindi naman malaking bagay. Tawagan mo ang bangko at i-unblock mo agad, utos ni Edward sa otoritatibong tono na napalago niya sa mga taon. Hindi, sabi ko lang. Tumahimik si Edward, tinitingnan ako na parang hindi niya makapaniwala sa narinig. Marahil ang unang pagkakataon sa 2 dekada na sinabi ko sa kanya ng hindi. Ano ang ibig mong sabihin na hindi? Mommy, hindi mo naiintindihan. May 4,900,000 na binili si Grace. Alam mo ba kung gaano kahiya iyon sa kanya ngayon? Sabi ni Edward, pula na ang mukha sa galit. 4,900,000, inulit ko ng dahan-dahan, nararamdaman ang pagkasunog ng mga salita sa lalamunan. Edward, gagastusin niya ang 4,900,000 ng pera ko nang walang pahintulot sa akin. Para sa bahay, Mommy. Bagong TV, bagong set ng sala, appliances na kailangang palitan. Hindi para sa kanya lang, paliwanag ni Edward na parang sapat na iyon para bigyang katwiran ang lahat. Hindi ko inaprubahan ang mga gastusin na iyon. Pinaghirapan ko ang perang iyon sa 40 taon. Hindi ito pera ng pamilya. Ito ang pera ko, sabi ko sa matatag na boses, kahit nanginginig ako sa loob. Mommy, nakatira ka rito sa bahay. Gumagamit ka ng kuryente, tubig, gas, internet. May gastos ang lahat ng iyan. Akala mo ba libre? Makatarungan lang na tumulong ka paminsan-minsan, sabi ni Edward, krus ang mga braso. Binibigyan kita ng buong pensyon ko tuwing buwan. 30,000 na hindi mo binabalik sa akin. Nagluluto ako, naglilinis, naglalaba, nagpaplansa. Hindi ba iyon pagtulong? Tanong ko, nararamdaman ang pagbasag ng boses ko, pero nanatili akong matatag. Ang 30,000 na iyon hindi pa nga sumasapat sa pagkain mo. Mommy, ang selfish mo. May 7,700,000 kang naipon na hindi mo ginagamit. Ano pa bang gagawin mo sa perang iyan sa edad mo? Sabi ni Edward. At ang mga salitang iyon ang sumakit sa akin higit sa anumang pisikal na hampas. Sa edad ko, na para bang sa 68, wala na akong karapatan magkaroon ng pangarap, plano, dignidad. Ang perang iyon ay para makabili ako ng sarili kong apartment at hindi na maging pasanin sa iyo, sabi ko. At nakita ko ang paglaki ng mata ni Edward sa gulat. Ano ang sinasabi mo? Walang nagsabing pasanin ka, sagot ni Edward. Pero hindi kumbinsido ang boses niya. Sinabi mo iyon kaninang umaga kay Grace. Sinabi mong libre akong nakatira rito, kumakain ng pagkain ninyo,
gumagamit ng utilities ninyo, matanda na ako at hindi ko na kailangan ng maraming pera, sabi ko. At nakita ko ang pagkaputla ng mukha ni Edward nang ma-realize niyang narinig ko ang lahat. Mahabang katahimikan. Binuksan ni Edward ang bibig ng maraming beses na parang naghahanap ng salita, pero wala. Mommy, hindi ko sinasadya na ganyan, sabi niya sa wakas, pero hindi ako tinitingnan. Pero sinabi mo at iniisip mo iyon, at ngayon ay mas nag-aalala ka sa kahihiyan ni Grace sa mall, kaysa sa katotohanang sinusubukan niyang gastusin ang 4,900,000 ng pera ko nang walang pahintulot, sabi ko. Nararamdaman ang pagsisikap ng luha, pero pinigilan ko. Asawa ko siya, Mommy. Natural lang na ipagtanggol ko siya, sabi ni Edward. At ako ang nanay mo. Hindi ba natural na ipagtanggol mo rin ako? Tanong ko, at ang tanong ay nanatili sa hangin na parang multo. Tumahimik ulit si Edward. Tiningnan ang cellphone. Tiningnan ako. Tiningnan ulit ang cellphone. Nakikita ko ang labanan sa mukha niya, sa konsensya at katapatan kay Grace. Mommy, pakikalmahan mo lang. I-unblock mo ang card para ngayong araw. Nandyan na si Grace. Napili na niya ang lahat. Hindi natin pwede hayaang mapahiya siya. Pag-uusapan natin ito ng mahinahon mamaya, sabi ni Edward sa mas malambot na tono, sinusubukang gamitin ang guilt. Hindi, Edward. Sabihin mo kay Grace na umuwi na. Kausapin natin ang tatlo, sabi ko sa katatagan na hindi ko alam na mayroon ako. Mommy, wag mong palakihin ito. Pakikalmahan mo, pakiusap ni Edward. Wala akong ginawa. Kayo ang kumuha ng card ko nang walang pahintulot. Kayo ang nagplano na gastusin ang pera ko na parang sa inyo. Pinoprotektahan ko lang ang pag-aari ko, sabi ko, at umurong ako para isara ang pinto ng kwarto ko. Nanatili si Edward sa harap ng saradong pinto. Narinig ko ang mahinang katok. Mommy, buksan mo. Huwag kang magalit, sabi niya sa boses na ginagamit niya noong bata pa siya at may nagawa siyang mali. Ang boses na dati natutunaw ang puso ko, pero ngayon ay galit lang ang nadarama ko. Hindi ako sumagot. Umupo ako sa kama at naghintay. Narinig ko ang yabag niya papalayo. Narinig ko siyang kausap si Grace sa telepono ng mahina. Narinig ko rin ang pagpapaliwanag niya na binlock ko ang card. Narinig ko rin ang sigaw ni Grace mula sa kabilang linya ng napakalakas na narating pa sa receiver. Baliw ang nanay mo. Nakatayo ako rito na parang tanga sa harap ng maraming tao. Tinawag na raw ng cashier ang manager. Nakakahiya ito, sigaw ni Grace. At hindi ako nakaramdam ng kahit katiting na guilt. Hayaan siyang mahiya. Hayaan niyang maramdaman kung ano ang pakiramdam kapag ikaw ang pinapahiya ng iba. Ako, nahiya ako sa loob ng 20 taon tuwing ipinapakilala ako bilang kinanay na nakatira kasama namin sa family gatherings. Tuwing sinasabi ni Grace sa mga kaibigan niya na tumutulong ako sa bahay na parang katulong ako. Lumipas ang kalahating oras bago ko narinig ang pagdating ng kotse ni Grace, ang malakas na pagsara ng pinto na umuga ang buong bahay. Narinig ko ang pagkalampag ng takong niya sa sahig, ang senyales ng darating na bagyo. Nasaan ang nanay mo? Tanong ni Grace sa puno ng galit na boses. Grace, pakikalmahan mo. Kausapin natin ng mahinahon, sabi ni Edward, sinusubukang pakikalmahan siya. Mahinahon? Mahinahon? Pinahiya mo ako ng nanay mo sa pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko. May 20 katao na nanonood habang sinusubukan ng cashier na iswipe ulit-ulit ang card. Iniwan ko ang lahat doon at tumakbo ako palabas, sigaw ni Grace. At naiimagine ko siya ng perpekto, pulang mukha, kumakaway ang mga kamay. Alam ko, honey. Alam ko. Pero narinig niya ang pinag-usapan natin kaninang umaga. Nagagalit siya, paliwanag ni Edward. So what kung narinig niya? Totoo naman ang sinabi natin. Libre siyang nakatira rito nang walang binabayaran. Ang pinakamababa lang ay tulungan kami kapag kailangan. Hindi patas na may 7,700,000 siyang naipon habang kami ay nagpapakahirap sa trabaho at nagbabayad ng lahat ng bills ng bahay na ito, sabi ni Grace. At bawat salita ay nagpapatunay sa alam ko na. Sa kanya, hindi ako tao. Ako ay pinagkukunan ng pera. Tumayo ako mula sa kama at binuksan ang pinto ng kwarto. Naglakad ako patungo sa sala kung saan sila nakatayo. Tinitigan ako ni Grace ng puno ng galit, hawak pa rin ang mga walang laman na shopping bag.
Josephine, kailangan nating mag-usap ng seryoso, sabi ni Grace na walang bati, walang kumusta o magandang hapon. Kailangan nating mag-usap, sagot ko ng kalmado, at umupo sa armchair, ang tanging lugar na pinapayagan nila akong upuan. Ang malaking sofa ay eksklusibo kay Grace. Bakit mo binlock ang card mo? Bakit mo ako pinahiya ng ganito? Tanong ni Grace kaagad. Hindi kita pinahiya. Ikaw ang nagdala niyan sa sarili mo nang subukan mong gastusin ang 4,900,000 ng pera ko nang walang pahintulot, sagot ko, tinitingnan siya diretso sa mata. Hindi lang iyan ang pera mo. Ito ay pamilya. Nagbabahaginan sa pamilya, sigaw ni Grace, lumapit ng isang hakbang. Hindi ako pamilya mo, Grace. Ako ang nanay ni Edward at ang pera ko ay akin. Pinaghirapan ko. Inipon ko. Ako ang magdedesisyon kung ano ang gagawin dito, sabi ko, pinanatili ang kalmado, kahit gusto kong sumigaw ng lahat ng pinigilan ko sa 15 taon. Mommy, pakikalmahan mo. Para lang sa bahay ang bibilhin ni Grace. Matanda na ang dihi sa sala. Sira na ang sofa. May kakaibang ingay ang ref, sabi ni Edward, sinusubukang bigyang katwiran ang hindi matuwid. Kung kailangan ninyo ng mga iyan, bumili kayo gamit ang sarili ninyong pera. Kayong dalawa ay nagtatrabaho. Maganda ang kita ni Edward bilang engineer. Nagtatrabaho si Grace sa clothing store. 2 sweldo kayo. Bakit kailangan ninyo ng akin? Tanong ko. Kasi may mga gastusin kami, Josephine. Hindi naman sarili ang bahay na ito. 72,000 ang mortgage tuwing buwan, utilities 18,000, pagkain 30,000, internet, cellphone, insurance ng kotse. Lahat nag-a-add up. Wala nang natitira sa katapusan ng buwan, paliwanag ni Grace sa boses na biktima na alam niyang gamitin ng mahusay. Binibigyan kita ng 30,000 mula sa pensyon ko tuwing buwan. Tumutulong iyon, sabi ko. 30,000 ay wala iyan, Josephine. Halos hindi pa sumasapat sa pagkain mo, sabi ni Grace nang may pang-uyam. Kung ganyan, hayaan ninyo akong umalis. Hayaan ninyo akong bumili ng sarili kong apartment gamit ang pera ko at huwag na akong maging pasanin sa inyo, sabi ko. At nakita ko ang mabilis na pagkatinginan ni Grace at Edward, isang tinginan na hindi ko maintindihan noon, pero naintindihan ko ng lubusan mamaya. Mommy, huwag mong sabihin iyan. Walang gustong umalis ka. Ito ang bahay mo, sabi ni Edward. Pero walang laman ang mga salita niya, parang script. Hindi ito ang bahay ko, Edward. Sinabi mo mismo kaninang umaga. Ito ang bahay ninyo. Ako lang ang nakatira rito, sabi ko, nararamdaman ang pagbasag ng boses ko. Oh, Diyos ko, Josephine, huwag kang magdrama. Walang nagsabi niyan. Nag-uusap lang si Edward, sabi ni Grace, pinaikot ang mga mata. Sinabi niya iyon at tama siya. Kaya gusto ko nang umalis. Gusto ko ng sarili kong lugar kung saan ako ang may-ari. Kung saan ako ang nagbabayad ng bills ko. Kung saan walang makakapagpaalala na pasanin ako. At ang mga luha ay tuluyang tumulo sa pisngi ko. Mommy, hindi ka pwedeng mabuhay mag-isa. 68 anyos ka na. Paano kung magkasakit ka? Paano kung mahulog ka? Sino ang mag-aalaga sa iyo? Sabi ni Edward sa peking pag-aalala na mas lalong nagpagalit sa akin kaysa sa mga insulto niya. 68 anyos ako, hindi 108. Malusog ako. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Ginawa ko iyon sa loob ng 40 taon bago ako lumipat dito, sagot ko, pinunasan ang luha gamit ang likod ng kamay. Pero iba na ngayon. Mommy, matanda ka na. Kailangan mong makasama ang pamilya, sabi ni Edward. Ang kailangan ko ay respeto at dignidad, at wala iyon dito, sabi ko, tumayo mula sa armchair. Tingnan mo, Josephine, maging tapat tayo, simula ni Grace, Cruz ang mga braso. Wala kang pupuntahan. Wala kang ibang pamilya. Ang mga kaibigan mo ay pareho rin sa sitwasyon mo. O mas malala pa. Kung aalis ka rito, mag-iisa ka sa isang malungkot na apartment, kakain mag-isa, manonood ng TV mag-isa, mamamatay mag-isa. Iyon ba ang gusto mo? Ang mga salita niya ay parang sampal sa mukha. Bawat isa ay dinisenyo para sirain ang natitirang pagpapahalaga sa sarili ko. At ang pinakamasakit, tama siya sa isang bagay. Wala akong maraming pamilya.
Namatay ang kapatid ko 5 taon na ang nakalipas, ang mga magulang ko ay matagal nang wala. Ang iilan kong kaibigan ay nagkawatak-watak, bawat isa ay may sariling buhay, sariling problema. Mas gusto ko pang mag-isa at mapayapa kaysa kasama at miserable, sagot ko. At nagulat ako sa sariling tapang. O ang dramahan. Walang gumagawa sa iyo ng miserable, Josephine. Nagbibigay kami ng bubong sa ulo mo, pagkain, kasama, sabi ni Grace ng may sarkasmo. Hindi ninyo ako binibigyan ng kahit ano. Binabayaran ko iyan sa pensyon ko, sa trabaho ko sa bahay, sa dignidad ko, sabi ko, itinaas ang boses sa unang pagkakataon. Ang pensyon mo hindi pa nga sumasapat sa kalahati ng gastos mo rito. At ang paghugas ng pinggan at pagwawalis ay hindi trabaho. Sino lang ang makakagawa niyan, sigaw ni Grace, lubusang nawalan ng kontrol. Kung ganyan, maghanap kayo ng iba. Umalis na ako, sabi ko, at naglakad patungo sa kwarto ko. Hindi ka aalis, Mommy. Huwag kang maging katawa-tawa, sigaw ni Edward sa likod ko. Ikinandado ko ang sarili sa kwarto at narinig ko silang nag-aaway sa labas. Sinisi ni Grace si Edward na mahina sa akin. Sinusubukan ni Edward na pakikalmahan siya. Pareho silang nag-uusap tungkol sa akin na parang problema na kailangang ayusin at hindi tao. Umupo ako sa kama ng maraming oras, nakikinig habang unti-unting bumabalik sa katahimikan ang bahay. Nagkulong si Grace sa kwarto niya, malakas ang pagsara ng pinto. 2 beses pang kumatok si Edward sa pinto ko, pero hindi ako sumagot. Wala na akong masasabi sa kanya sa sandaling iyon. Nang gabi na at tahimik na ang buong bahay, kinuha ko ang cellphone at tinawagan ang tanging numero na alam kong magbibigay sa akin ng aliw. Linda, ang kaibigan ko sa buong buhay, ang tanging taong tunay na nakakakilala sa akin. Josephine, ano ang nangyari? Halos 10:00 na ng gabi, sagot ni Linda ng may pag-aalala. At doon ako biglang nabiyak. Sinabi ko sa kanya ang lahat, mula sa narinig kong usapan kaninang umaga hanggang sa away kay Grace, mula sa 4,900,000 na sinusubukan nilang gastusin hanggang sa mga masasakit na salita tungkol sa edad ko at pag-iisa ko. Nakinig si Linda ng walang pagputol, hinayaan akong umiyak at maglabas ng sama ng loob na hindi ko nagawa sa loob ng maraming taon. Josephine, makinig ka sa akin ng mabuti, sabi ni Linda nang matapos ako. Bukas ng umaga, pupunta ka rito sa bahay ko. Pwede kang tumira rito hanggat kailangan mo habang naghahanap ka ng apartment. Hindi ka na pwedeng manatili roon. Pinapatay ng bahay na iyon ang kaluluwa mo. Linda, hindi ko pwedeng maging pabigat sa iyo. Maliit ang apartment mo. Walang space, sabi ko sa pagitan ng hikbi. May sofa bed ako sa sala na mas komportable pa kaysa manatili sa bahay na hindi ka pinahahalagahan. Bukas, Josephine. Bukas, iimpake mo ang mga kailangan mo at pupunta ka rito. Hindi ito suggestion, utos ito, sabi ni Linda sa katatagan na lagi niyang ginagamit kapag alam niyang kailangan ko ng tulak. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Tinitingnan ko ang kisam ng maliit kong kwarto, naaalala kung paano ako napunta sa sitwasyong ito 20 taon na ang nakalipas. Bagong kasal noon sina Edward at Grace, sinabi nilang gusto nilang bumili ng mas malaking bahay pero kulang sila sa down payment. Inibenta ko ang maliit kong apartment, ang 2 kwartong apartment na binili ko rin sa sariling pagsisikap, at ibinigay ang pera kay Edward, 3 milyon na kumakatawan sa buong pagsisikap ko hanggang sa panahong iyon. Utang ito, Mommy. Ibabalik ko sa loob ng 2 taon kapag tumaas ang sweldo ko, pangako ni Edward nang ningning ang mga mata niya sa excitement. Pero lumipas ang 2 taon, 5 taon, 10 taon at hindi na nabanggit ang utang. Kapag binabanggit ko, nairita si Edward, sabi niya binigyan niya ako ng bubong at pagkain, mas mahalaga pa iyon kaysa sa 3 milyon. Ngayon naiintindihan ko na ako ang tanga. Binigyan ko ng bulag na tiwala ang anak ko at sinamantala niya iyon. Mas masahol pa, pinayagan ko iyon sa loob ng 2 dekada dahil natatakot akong mag-isa, natatakot na itakwil ako ni Edward, natatakot na mawala ang tanging direktang pamilya ko. Pero ang takot sa pag-iisa ay hindi na mas malakas kaysa sa dignidad ko. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Nang Biyernes ng umaga, gumising ako ng mas maaga kaysa dati. Nagluto ako ng almusal tulad ng dati, inihanda ang lahat sa mesa, pero sa pagkakataong ito ay hindi ako nanatili para mag-serve.
Naligo ako, nagbihis ng pinakamagandang damit, at sinimulang iimpake ang mga gamit ko sa dalawang lumang maleta na nakatago sa likod ng aparador. Wala naman akong marami. Simpleng damit, ilang sapatos, mga larawan, mahahalagang dokumento, at ang maliit na kahon na gawa sa kahoy kung saan itinatago ko ang ilan kong alahas, ang wedding ring ng nanay ko, isang pares ng pilak na hikaw na regalo ng ate ko, manipis na kwintas na binili ko sa unang sweldo ko. Lahat ay kasya sa dalawang maleta. Narinig ko ang paggising ni na Edward at Grace, narinig ko ang mga boses nila sa dining room habang kinakain ang almusal na inihanda ko. Ni isa sa kanila ay hindi kumatok sa pinto ko para tingnan kung kumusta ako. Ni isa ay hindi nagtatanong kung nakatulog ba ako ng mahimbing. Wala ako sa kanila maliban kung may kailangan sila. Naghintay ako hanggang umalis silang pareho papuntang trabaho. Umalis muna si Edward ng 8 oras 30 minuto tulad ng dati. Si Grace ay umalis ng alas 9. Nang tuluyang mawala ang tunog ng kotse ni Grace, inilabas ko ang mga maleta mula sa kwarto. Naglakad ako sa buong bahay isang beses pa, tinitingnan ang bawat sulok na nilinis ko ng libu-libong beses. Ang kusina, kung saan gumugol ako ng maraming oras sa pagluluto para sa pamilyang halos hindi nagsasabi ng salamat. Ang sala, kung saan hindi ko kailanman maaring umupo ng komportable dahil iyon ang teritoryo ni Grace. Ang dining room, kung saan lagi akong nakaupo sa sulok sa pinaka hindi komportableng upuan. Inilagay ko ang mga susi ng bahay sa mesa ng dining room. Sa tabi nito, inilagay ko ang sulat na sinulat ko noong gabi. Edward. Umalis na ako. Hindi ko na kayang manatili sa bahay kung saan ang tanging halaga ko ay ang pera ko. Salamat sa 20 taon, pero kailangan ko nang ibalik ang dignidad ko. Huwag mo akong hanapin. Kapag nakaayos na ako sa bagong apartment, ibibigay ko ang address. Mahal kita, pero mas mahal ko ang sarili ko. Mommy. Tinawagan ko ang taxi at naghintay sa labas kasama ang 2 maleta. Ang kapitbahay na si Mang Ernest ay nagdidilig ng halaman at tumingin sa akin nang may pagtataka. Magandang umaga, Josephine. Lalakbay ka ba? Tanong niya ng mabait. Parang ganoon nga, Mang Ernest. Parang ganoon nga, sagot ko ng may ngiti na hindi umabot sa mata. Dumating ang taxi sa loob ng 10 minuto. Tinulungan ako ng driver, isang binata sa edad 30, sa mga maleta. Saang pupunta, ma'am? Tanong niya. Binigyan ko siya ng address ni Linda at tinitigan ang labas ng bintana sa buong biyahe. Pinapanood ang mga kalye ng lungsod kung saan ko ginugol ang buong buhay ko. Bawat block ay nagdadala sa akin palayo kina Edward at Grace, at kakaiba, sa halip na lungkot, nararamdaman ko ang pagiging malaya. Naghintay si Linda sa pinto ng building niya nang dumating ako. Niyakap niya ako ng mahigpit na halos hindi ako makahinga. At ang yakap na iyon ang nagpapatakbo ulit ng luha ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi luha ng sakit, kundi ng pasasalamat. Nandito ka na. Ligtas ka na, bulong ni Linda habang hinahaplos ang buhok ko na parang bata ako. Maliit ang apartment niya, tulad ng sinabi niya, sala at dining, isang kwarto, kusina at banyo, pero malinis, maayos, at higit sa lahat, puno ng kapayapaan. Walang tensyon sa hangin, walang masasakit na tingin, walang masasakit na salita na naghihintay na sumalakay. Ang sofa bed ay sa iyo. Hindi naman ito marami, pero komportable, at ang bahay na ito ay bahay mo rin hanggat kailangan mo, sabi ni Linda, ipinakita kung saan ko ilalagay ang mga gamit. Linda, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat nito, sabi ko nang basag ang boses. Wala kang dapat pasalamatan. Iyan ang gagawin ng tunay na kaibigan. Bukod pa, makakasama mo ako. Mula nang mabalo ako 3 taon na ang nakalipas, masyadong tahimik ang bahay na ito, sabi ni Linda nang may mainit na ngiti. Ginanap namin ang natitirang bahagi ng umaga sa pag-aayos ng mga gamit ko. Binigyan ako ni Linda ng espasyo sa aparador niya, ipinakita kung saan ang lahat sa kusina, pinaramdam sa akin na welcome sa libu-libong maliliit na paraan. Sa 1:00 ng hapon, nagsimulang tumunog ang cellphone ko. Si Edward. Hindi ko sinagot. Tumawag ulit siya ng paulit-ulit. Sa wakas, nag-iwan siya ng voicemail. Mommy, nasaan ka? Umuwi ako para sa tanghalian at wala ka rito. Nakita ko ang sulat mo. Pakikalmahan mo. Nag-aalala ako. Nag-aalala?
Kawili-wili na ngayon lang siya nag-aalala. Hindi siya nag-alala kahapon nang isigawan ako. Hindi siya nag-alala nang subukan ng misis niya na magnakaw ng 4,900,000 mula sa akin. Hindi siya nag-alala sa loob ng 20 taon habang unti-unti akong natutuyo sa bahay na iyon. Tiningnan ako ni Linda nang may tanong sa mata. Sasagutin mo ba siya? Tanong niya. Hindi pa. Kailangan ko munang mag-isip ng malinaw. Kailangan ko munang magdesisyon kung ano ang gagawin ko sa buhay ko bago ko siya kausapin. Sagot ko, pinatay ang cellphone. Noong hapon na iyon, umupo kami ni Linda sa maliit na balcony niya na may hawak na kape. Mula roon, makikita ang lungsod, ang buhay ng mga building sa kalye sa ibaba. Alam mo kung ano ang pinakamasakit, Linda, sabi ko pagkatapos ng mahabang katahimikan. Hindi ang pera na sinusubukan nilang gastusin. Hindi rin ang kawalan ng respeto. Ang pinakamasakit ay nawala ko ang 20 taon ng buhay ko sa pagsisikap na magkaroon ng pagmamahal ng anak ko. At ngayon ko lang na-realize na ang pagmamahal na iyon ay laging may kondisyon sa kung ano ang maibibigay ko. Hinawakan ni Linda ang kamay ko sa kanya, mga kamay ding may wrinkles ng panahon, pero malakas at mainit. Josephine, makinig ka sa akin. Hindi mo nawala ang 20 taon sa pagsisikap na magkaroon ng pagmamahal niya. Nagbigay ka ng 20 taon ng walang kondisyong pagmamahal, at iyon ay ibang-iba. Hindi ikaw ang problema. Ang problema ay hindi alam ni na Edward at ng babaeng iyon kung paano pahalagahan ang mayroon sila, sabi ni Linda ng may karunungan. Pero nanay ko siya. Mga nanay ang dapat magsakripisyo para sa anak, sabi ko, nararamdaman pa rin ang guilt na itinanim sa akin sa buong buhay ko. Mahal ng mga nanay ang mga anak, pero dapat mahal din ng mga anak ang mga nanay. Hindi one-way street ang pagmamahal, Josephine. At may hangganan ang sakripisyo. Kapag ang sakripisyo ay pumatay na sa kaluluwa mo, hindi na iyon pagmamahal. Self-destruction na iyon, sagot ni Linda ng matatag. Tama siya. Lagi siyang tama. Kaibigan ko si Linda mula noong pareho kaming nagtrabaho sa parehong pabrika ng tela, 40 taon na ang nakalipas. Mas kilala niya ako kaysa kahit kanino. Nakita niya ang pagkabigo ng kasal ko, nakita kung paano ko pinalaki si Edward mag-isa, nakita kung paano ako unti-unting nawala sa bahay na iyon. Ngayon kailangan mong isipin ang sarili mo, kung ano ang gusto mo, kung ano ang kailangan ni Josephine para maging masaya, patuloy ni Linda. Gusto ko ang sarili kong apartment. Gusto ko ang sarili kong lugar kung saan walang makakapagpaalala na nakaharang ako. Kung saan pwedeng uminom ng kape sa umaga nang hindi naiisip na gumagamit ako ng kuryente ng iba. Kung saan pwedeng manood ng TV nang hindi sinasabihan na sumasakop ako sa sofa, sabi ko. At habang nagsasalita ako, nararamdaman ko ang pagiging mas malakas ng isang bagay sa loob ko. Kung ganyan, iyon ang kukunin natin. Bukas ng umaga, magsisimula tayong maghanap ng apartment, sabi ni Linda ng may determinasyon. Noong gabing iyon, natulog ako sa sofa bed ni Linda, at iyon ang pinakamagandang tulog ko sa loob ng maraming taon. Walang tensyon, walang takot na may maririnig na yabag sa labas ng pinto, walang pagkabalisa kung anong bagong anyo ng kahihiyan ang darating kinabukasan. Sa Sabado ng umaga, patay pa rin ang cellphone ko, pero na-imagine ko ang dami ng missed calls. Hindi ko na inaalala. Sa unang pagkakataon sa 2 dekada, ako ang priority ko. Nag-almusal kami ni Linda ng tahimik, nag-uusap tungkol sa lahat at wala, tumatawa sa mga lumang alaala, gumagawa ng plano. Pagkatapos, nagbihis kami at lumabas. 5 apartment ang minarkahan naming tingnan noong araw na iyon, lahat ay nasa budget ko. Ang una ay masyadong madilim, maliit ang bintana na halos walang pumapasok na liwanag. Ang pangalawa ay nasa luma at mabaho na building. Ang pangatlo ay perpekto, pero nasa ika-4 na palapag ng walang elevator, at hindi na kasing lakas ang mga tuhod ko. Ang pang-4 ay may problema sa tubo na ayaw ayusin ng may-ari. Pero ang panglima ay ninakaw ang puso ko sa sandaling pumasok ako. Ito ay isang second-floor apartment sa maayos at secure na building na 6 na palapag lang. May sala na may malaking bintana na tanaw ang maliit na park, open-plan kitchen na perpektong equipped, maluwang na kwarto na may aparador, at malinis at functional na banyo. Hindi ito malaki, mga 60 square meters lang, pero cozy, maliwanag, at may mapayapang enerhiya. Magkano po ang hinihingi ninyo? Tanong ko sa lalaking nagpapakita sa amin.
3,300,000. Kasama na ang parking space sa ibaba at maliit na storage unit sa basement. 6,000 lang ang day fees tuwing buwan, paliwanag ni Elvis Benjamin, ang may-ari. 3,300,000. Kaya ko itong bayaran ng cash at may matitira pang 4,400,000 para mabuhay ng komportable sa mga emergency sa huling taon ko. Pwede ko po bang tingnan ulit, tanong ko, at tumango ng mabait si Elvis Benjamin. Naglakad ako sa bawat espasyo, iniisip ang buhay ko roon. Ang kama ko sa kwarto, ang mga damit ko sa aparador, ang iilan kong larawan sa dingding. Iniisip ko ang pagkakape sa kusinang iyon, pag-upo sa bintana para magbasa, pagtulog ng hindi natatakot na magigising. Nakita ko ang kinabukasan ko sa mga blangkong dingding na iyon. At maliwanag ang kinabukasang iyon. Bibilhin ko po. Gusto ko pong bilhin ito, sabi ko sa matatag na boses. Ngumiti ng malapad si Elvis Benjamin. Magandang desisyon po, ma'am. Mabuti ang enerhiya ng apartment na ito. Ang dating may-ari ay 20 taon dito. Lumipat lang siya dahil sumama sa anak niya sa ibang bansa. Maayos na maayos at walang problema, paliwanag niya habang kinukuha ang mga papeles mula sa briefcase. Kailangan po natin ng legal paperwork. May tiwala po kayong lawyer o gusto ninyo pong magrekomenda ako? Tanong ni Elvis Benjamin. May kilala ako, sabi ni Linda. Anak ng pinsan ko ang lawyer. Matapat at patas ang singil. Perpekto. Pwede po tayong magkita sa Lunes para simulan ang paperwork. Karaniwang 1 linggo ang buong proseso, sabi ni Elvis Benjamin. 1 linggo. Sa loob ng 1 linggo, magiging akin na ang apartment na iyon. Ang pangalan ko ay nasa deed. Magiging homeowner ako, hindi pasanin, hindi libre lang na nakatira sa bahay ng iba. Lumabas kami ng apartment na may pinirmahang agreement at 300,000 na down payment na binayaran ko sa check. Nagyakapan kami ni Linda sa kalye na parang dalawang excited na bata. Ginawa mo, Josephine. Magkakaroon ka na ng sarili mong lugar, sigaw ni Linda, walang pakialam kung sino ang makarinig. Ginawa ko, inulit ko, nararamdaman ang malaking ngiti sa mukha ko. Talagang ginawa ko. Bumalik kami sa apartment ni Linda ng puno ng saya, gumagawa ng plano sa dekorasyon, nag-uusap tungkol sa kung anong furniture ang bibilhin, kung anong mga bagay ang pwedeng second hand para makatipid. Sa gitna ng kaligayahang iyon, nagdesisyon akong buksan ang cellphone ko. May 32 missed calls mula kay Edward, 17 mula kay Grace, at mahigit 40 text messages. Nagsimula ang mga mensahe sa pag-aalala. Mommy, nasaan ka? Sagutin mo naman. Nag-aalala kami. Pero pagkatapos ay nagbago ang tono. Mommy, katawa-tawa ito. Huwag kang magdrama. Kailangan nating pag-usapan ang mahahalagang bagay. At ang mga huli ay tahas na banta. Kung hindi ka sasagot, pupunta ako sa pulis. Ito ay abuse sa amin. Kailangan mong umuwi. Wala kang pupuntahan. Binasa ni Linda ang mga mensahe sa balikat ko at humagulgol ng galit. Nawalan na ng isip ang batang iyon. Abuse daw sa kanila, sabi niya. Na para bang hindi sila ang nang-abuso sa iyo sa loob ng maraming taon, sabi ni Linda, umuuga ang ulo. Kailangan ko siyang kausapin pero sa text. Ayaw ko pang marinig ang boses niya, sabi ko, huminga ng malalim. Umupo ako sa sofa at nagsulat ng mahabang mensahe, maingat sa bawat salita. Edward, mabuti ako. Nasa safe place ako kasama ang kaibigan. Kailangan ko nang umalis sa bahay na iyon para ma-recover ang mental health ko. Sa loob ng 20 taon, pakiramdam ko ay pasanin lang ako, at ang insidente kahapon ang huling patak. Bumili ako ng sarili kong apartment. Lilipat ako sa loob ng 1 linggo. Hindi ito parusa sa iyo. Ito ay desisyon ng pagmamahal sa sarili para sa akin. Kapag nakaayos na ako, ibibigay ko ang address at pwede tayong mag-usap ng mahinahon. Mahal kita, pero kailangan ko itong gawin. Mommy. Pinindot ko ang send bago ko pa mabago ang isip. Nakita ko ang 2 checkmark na nagpapahiwatig na na-deliver ang mensahe. Pagkatapos ay naging blue na binasa na niya. Lumitaw ang 3 tuldok na nagpapahiwatig na nagtitipa siya. Nawala. Lumitaw ulit. Nawala ulit. Sa wakas, dumating ang sagot niya. Mommy, baliw ito.
Hindi mo pwedeng bilhin lang ganyan ang apartment. Sino ang mag-aalaga sa iyo? Sino ang tutulong kung magkasakit ka? Naisip mo ba iyan? Bukod pa, galit na galit si Grace. Sabi niya kailangan mo siyang humingi ng tawad sa kahihiyan sa mall. Kailangan mong umuwi at pag-usapan ito ng parang matatanda. Binasa ko ang mensahe ng 3 beses. Walang tawad mula sa kanya. Walang pag-amin sa ginawa nila. Puro manipulation pa rin, puro pagsisikap na magdulot ng guilt, puro peking pag-aalala na nakadisgis bilang pagmamahal. Sasagutin mo ba? Tanong ni Linda. Sabi ko at nagsulat ng maikli pero malinaw na sagot. Edward, 68 anyos ako, hindi 78. Kaya kong alagaan ang sarili ko ng perpekto at wala akong utang na tawad kay Grace. Sinusubukan niyang gastusin ang 4,900,000 ng pera ko nang walang pahintulot. Kung may dapat humingi ng tawad, kayo pa. Mag-uusap tayo kapag handa na ako. Mommy. Pagkatapos may send iyon, pinatay ko ulit ang cellphone. Ayaw kong basahin ang mga susubok niyang manipulahin ako. Tama si Linda nang sabihin na kailangan ko ng space para mag-isip ng malinaw at imposible iyon kapag binobombahan ako ni Edward ng mga mensahe na idinisenyo para magdulot ng guilt. Linggo ay araw ng ganap na kapayapaan. Pumunta kami ni Linda sa simbahan sa umaga, isang bagay na hindi ko nagagawa sa loob ng maraming taon dahil tuwing linggo ay nag-organisa si Grace ng malaking family breakfast at kailangan kong magluto para sa lahat. Pagkatapos, naglakad kami sa palengke ng mga second-hand na gamit at tiningnan ang mga furniture at bagay para sa bahay. Nakahanap ako ng maliit pero magandang dining table na gawa sa solid wood sa halagang 5,000 lang. Tinulungan ako ng nagbenta na ilagay sa taxi. Nakabili rin ako ng set ng kaldero sa magandang kondisyon sa 2,000, ilang pinggan, baso at tuwalya para sa banyo. Si Linda ay nagpilit na bilhan ako ng bagong set ng bedsheets na nakita niya sa tindahan. Para magsimula ka ng bagong buhay na may bagong malinis na bedsheets na walang history, sabi ni Linda habang nagbabayad. At hindi ko napigilan na umiyak ulit, pero sa pagkakataong ito ay dahil sa emosyon. Inilagay namin ang lahat sa storage unit ng building ni Linda, naghihintay sa araw na makalipat ako sa bagong apartment. Bawat binili ko, bawat bagay na inilaan ko para sa bagong buhay ay isa pang hakbang patungo sa kalayaan ko. Noong Lunes ng umaga, nakipagkita ako sa lawyer, ang anak ng pinsan ni Linda. Ferdinand ang pangalan niya, mga 45 anyos, seryoso pero mabait. Binasa niya ang lahat ng dokumento ko, tiningnan ang legal status ng apartment, at ipinaliwanag ang bawat hakbang ng proseso. Yen, Josephine, maayos po ang lahat. Walang utang, walang layan ang apartment. Si Is Benjamin ang tanging lehitimong may-ari. Pwede po nating tapusin ang sale sa susunod na Biyernes. Sigurado po kayo na cash ang bayad? Pwede po kayong kumuha ng mortgage kung ayaw ninyong maubos ang maraming kapital, paliwanag ni Ferdinand. Hindi po. Gusto ko pong bayaran ng cash. Gusto ko pong maging ganap na akin. Walang utang, walang mortgage. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito, sabi ko nang may conviction. Naiintindihan ko po. Kung ganyan, sa Biyernes ng alas 10 ng umaga, magkikita po tayo sa opisina ko para pirmahan ang mga deed. Kailangan ninyong magdala ng bayad na 3 milyon plus 300,000 para sa notary fees at taxes. Ang 300,000 na down payment ay ibabawas na po sa total. Paliwanag ni Ferdinand, ipinakita ang lahat ng papeles. 3,300,000 sa kabuuan, mas mababa sa kalahati ng naipon ko. Kaya ko at gagawin ko. Lumabas ako ng law office na mas malakas kaysa dati. Naglakad ako sa lungsod, pinapanood ang lahat ng may bagong mata. Mga tindahan, parke, mga gusali. Lahat ay mukhang iba kapag alam mong ikaw ang gumagawa ng sarili mong buhay at hindi lamang nakaligtas sa buhay ng iba. Pagbalik ko sa apartment ni Linda, saglit kong binuksan ang cellphone para tingnan ang mga mensahe. Isang mensahe lang ang ipinadala pa ni Edward at ganap na nagbago ang tono. Mommy, nakausap ko na si Grace. Handang humingi ng tawad kung gagawin mo rin. Pwede nating kalimutan ang lahat ng misunderstanding kung uwi ka ngayon. Namimiss ka na namin. Hindi na pareho ang bahay nang wala ka. Pakikalmahan mo bago mo gawin ang desisyong hindi mo na mababawi. Desisyon na hindi ko na mababawi. Na parang pagbili ng sarili kong tahanan ay pagkakamali.
Na parang pagbawi ng dignidad ay dapat pagsisihan. Na parang ang 20 taon na pakiramdam na invisible ay hindi ang tunay na pagkakamali. Hindi ko sinagot. Wala na akong masasabi sa kanya sa sandaling iyon. Ang mga susunod na araw ay halo ng kaba at excitement. Patuloy kami ni Linda sa pagbili ng mga bagay para sa apartment. Maliit pero komportableng sofa na nakita namin sa garage sale sa 7,000. Ginamit pero magandang kondisyon na queen-size bed sa 12,000. Slim na bookcase. At sa wakas, nang dumating ang Biyernes, natapos na ang lahat. Nasa opisina ni Ferdinand kami, pinirmahan ang mga papeles, ibinigay ang bayad, at inabot sa akin ang kopya ng deed. Ang pangalan ko ay nasa titulo. Akin na ang apartment. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng tunay na kalayaan. Hindi na ako pasanin. Hindi na ako libre lang na nakatira. Ako na ang may-ari ng sarili kong tahanan, ng sarili kong buhay. At doon nagsimula ang tunay na kwento ko, hindi bilang ina na nagbigay ng lahat, kundi bilang Josephine, isang babae na sa wakas ay natutunan kung paano magmahal sa sarili ng higit sa lahat. Ilang simpleng kurtina para sa lampara. Nagpunta rin ako sa bangko para ayusin ang lahat ng naukol sa pagbabayad. Ang teller, isang batang babae na nagngangalang Ramona, ay napakatiyaga sa akin habang inaayos ko ang cashier's check na 3,300,000. Ma'am, malaking halaga po ito. Sigurado po ba kayo na lehitimong transaksyon ito? Ayaw po naming maging biktima kayo ng panloloko, sabi ni Ramona nang may tunay na pag-aalala. Hindi ito panloloko, anak. Bumibili ako ng unang bahay ko sa edad na 68, sagot ko nang may pagmamalaki. Umiti ng malapad si Ramona. Napakaganda po niyan, ma'am. Congratulations po. Ang lola ko rin po, bumili ng sariling bahay sa edad na 70 pagkatapos maghiwalay sa lolo ko. Sabi niya sa akin, iyon ang pinakamagandang taon ng buhay niya. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Hindi pa huli. Hindi kailanman huli para magsimula ulit. Noong Huwebes ng gabi, isang araw bago ang pagpirma ng deed, dumating si Edward sa building ni Linda. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang address, marahil sa pamamagitan ng kakilala o sinundan niya ang ilang bakas. Paulit-ulit niyang pinindot ang intercom hanggang sumagot si Linda. Sino yan? Tanong ni Linda sa malamig na tono. Si Edward po, anak ni Josephine. Kailangan ko pong makausap ang nanay ko, narinig ko ang boses niya sa maliit na speaker. Tumingin sa akin si Linda, tinatanong ng mga mata kung ano ang gusto ko. Huminga ako ng malalim. Papasukin mo, pero dito ka lang kasama ko. Tumango si Linda. Ilang minuto pagkatapos, kumatok si Edward sa pinto ng apartment. Nang buksan ko ito, nagulat ako sa itsura niya. Mukhang pagod na pagod, malalim ang mga bilog sa ilalim ng mata, kulubot ang damit, magulo ang buhok. Hindi na siya mukhang matagumpay na engineer na pinipilit niyang ipakita sa mundo. Mommy, sabi niya at medyo nabasag ang boses. Edward, sagot ko nang hindi gumagalaw mula sa pintuan, hindi siya inaanyayahan na pumasok. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya habang sumulyap sa loob kung saan nakatayo si Linda na nakakrus ang braso na parang bantay. Dito na lang, sabi ko. Humugot ng hininga si Edward at hinawakan ang buhok. Mommy, lumala na ito. Alam ko mali kami ni Grace. Hindi dapat namin kinuha ang card mo nang walang pahintulot, pero hindi mo rin dapat umalis ng ganun, bigla, walang paalam, nag-aalala kami. Nagsimula siya sa tono na ginagamit niya kapag gustong magmukhang makatwiran, pero ang totoo ay sinusubukan lang niyang manipulahin ako ulit. Edward, iniwan kita ng sulat na nagpapaliwanag kung bakit ako umalis. Hindi ito impulsive. Kailangan ito, sagot ko ng kalmado. Pero mommy, pamilya tayo. Nagpapatawaran ang pamilya. Magkasama nilulutas ng pamilya ang problema, hindi sa pagtakas, sabi niya habang lumalapit ng isang hakbang. Nagpapakita rin ng respeto ang pamilya, Edward. At matagal mo nang hindi ako respeto. Sanay na lang ako sa pang-aabuso, kaya hindi ko na napapansin, sabi ko, lumalabas ang mga salita ng mas malakas kaysa inaasahan ko. Pang-aabuso, mommy. Hindi namin kayo inabuso. Binigyan ka namin ng bubong, pagkain, lahat ng kailangan mo, protesta niya, itinaas ang boses. Binigyan mo ako ng kwarto na laki lang ng bodega.
Pinaparamdam mo sa akin na pabor ang bawat subo ng pagkain ko. Tinrato mo ako bilang katulong, hindi bilang ina. At nang mag-ipon ako ng pera mula sa 40 taong trabaho, sinusubukan ninyong magnakaw nito, sabi ko, at bawat salita ay parang pag-alis ng bigat na matagal ko nang dinadala. Hindi namin ninakaw. Para lang sa bahay kung saan nakatira ka rin. Hindi iyon pagnanakaw, mommy. Sharing iyan bilang pamilya, sigaw ni Edward, nawawalan na ng kontrol. Ang 4,900,000 ay hindi sharing, Edward. Pagnanakaw iyon at hindi ko inaprubahan ang gastusin na iyon, sagot ko nang hindi itinataas ang boses, na lalong nagpalaki ng inis niya. Sige na nga. Aminado ko, sobra. Na-excite lang si Grace nang makita ang mga sale. Pero maayos natin to, umuwi ka na at nangako akong hindi na maulit to, sabi niya. Nagpalit ng taktika, ngayon ay may pakiusap na tono. Hindi na ako uwi, Edward. Bukas pipirmahan ko ang deed ng bagong apartment ko. Lilipat ako sa weekend na to, tapos na ang desisyon ko, sabi ko, at nakita ko ang mukha niya mula sa pagmamakaawa hanggang sa pagkagulat. Bumili ka na ng apartment nang hindi ako kinonsulta. Mommy, baliw yan. Paano kung niloko ka? Paano kung masamang deal? Dapat sinuri ko muna yan para sa'yo, sabi niya, halos magpanik na. May notaryo ako, may lawyer. Legal at na-verify lahat. Hindi ko kailangan ng pahintulot mo, Edward. 68 anyos na akong may sapat na kakayahan sa pag-iisip. Kaya kong magdesisyon para sa sarili ko, paliwanag ko ng mahinahon. Tumahimik si Edward sandali, pinoproseso ang sinabi ko. Nakita ko ang mabilis na paggalaw ng mata niya, nag-iisip, nagkalkula ng susunod na hakbang. At ang pera? Magkano pa ang natira mo pagkatapos bumili ng apartment na yan, tanong niya. At doon na, ang tunay na dahilan ng pagbisita niya. Hindi para sa akin. Para sa pera ko. Wala kang pakialam doon, Edward, sagot ko ng matatag. Siyempre pakialam ko. Anak kita, tanging pamilya mo ako. May karapatan akong malaman kung paano mo pinapamahalaan ang pera mo. Sa edad mo, baka magkamali ka sa pagdedesisyon, sabi niya sa mapang-uyam na tono na nakakainis talaga sa akin. Sa edad ko, mas marami akong karanasan at karunungan kaysa sayo. 40 taon ko nang pinamahalaan ang pera ko nang walang pagkakamali. Hindi ako magsisimula ngayon, sabi ko, nakakrus ang braso. Mommy, maging tapat tayo. Bahagyang akin din ang perang iyan. 20 taon kitang sinuportahan. Binigyan kita ng bahay, pagkain, kuryente, may halaga iyon. Kung ikalkula natin, baka wala na akong utang sayo o kaunti na lang, sabi ni Edward, at ang mga salita niya ay parang timba ng yelo na ibinuhos sa akin. Lumapit si Linda mula sa loob ng apartment. Binata, oras na para umalis ka. Narinig mo ang nanay mo. May desisyon na siya, at wala kang karapatan sa pera niya, sabi ni Linda ng matatag. Huwag kang makialam, Ale. Ito ay sa pagitan ko at ng nanay ko, sagot ni Edward ng bastos. Ito ang bahay ko at makikialam ako kung gusto ko. At ngayon ay pinapalis kita o tatawagan ko ang security, sabi ni Linda, kinuha ang cellphone. Tiningnan ako ni Edward na halo-halo ang galit at desperasyon. Ito ba ang gusto mo, Mommy? Sirain ang pamilya natin? Hayaan ang mga estranghero na makialam sa atin, tanong niya, itinuro si Linda. Hindi estranghero si Linda. Kaibigan ko siya sa loob ng 40 taon. Kasama niya ako sa mga panahon na wala ka pa man. At hindi, Edward, hindi ako sumisira ng pamilya. Nasira na ito nang tumigil kang makita ako bilang ina at sinimulan mo akong tingnan bilang ikim mo, sabi ko, nararamdaman ang pagpigil sa luha. Hindi ko makakalimutan na ginagawa mo to, tama si Grace tungkol sa'yo. Sabi niya selfish ka, iniisip mo lang ang sarili mo at pinagtanggol pa kita. Tanga talaga ako, sabi ni Edward na mailason sa bawat salita. Masakit ang mga salitang iyon kaysa sa inaasahan ko, pero nagpapatunay rin ito sa alam ko na. Nilason ni Grace ang anak ko laban sa akin sa loob ng maraming taon at pinayagan niya. Kung ganyan ang tingin mo sa akin, mas mabuti nang lumayo ako sa buhay mo. Ayaw kong maging pasanin sa kahit kanino, sabi ko nang nanginginig ang boses. Sage, perfect. Pumunta ka sa apartment mo, mabuhay mag-isa. Pero huwag kang tumakbo pabalik kapag nagkasakit ka o nangailangan ng tulong.
Huwag kang bumalik kapag na-realize mong nagkamali ka, sabi ni Edward, tumalikod na. Edward, tawag ko at tumigil siya nang hindi lumilingon. Mahal kita. Mahal kita palagi. Anak kita. Pero hindi ko na kayang isakripisyo ang dignidad ko para sa kaginhawahan mo. Sana isang araw na iintindihan mo. Walang sagot si Edward. Nagpatuloy lang siya sa paglakad patungo sa elevator. Pinanood ko siyang pindutin ang buton at mawala sa pagsara ng pinto. At kasabay ng pagsara ng mga pintong iyon, isinara rin ang isang kabanata ng buhay ko. Niyakap ako ni Linda habang tuluyang pinayagan ko ang sarili kong umiyak. Umiiyak ako para sa 20 taong nawala, para sa nasirang relasyon sa anak ko, para sa pamilyang maaaring naging maganda pero hindi nangyari. Pero umiyak din ako sa kaluwagan dahil alam kong tama ang desisyon ko kahit masakit. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nagbalik-balik ako sa sofa bed, inuulit-ulit ang usapan kay Edward, tinatanong ang sarili kung masyado ba akong matigas, kung dapat ba akong magbigay ng isa pang pagkakataon. Pero tuwing naiisip kong bumalik, naaalala ko ang 20 taon ng maliliit at malalaking pagpapahiya. Naalala ko ang pagsubok na pagnanakaw. Naalala ko ang mga pagkakataong pinaparamdam nila sa akin na wala ako. Hindi na ako babalik. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, kailangan kong piliin ang sarili ko. Biyernes ng madaling araw, maaraw at maganda na para bang ipinagdiriwang ng sansinukob ang araw na iyon kasama ko. Nagbihis kami ni Linda ng pinakamagaganda naming damit. Ito ang isa sa pinakamahalagang araw ng buhay mo, Josephine. Hindi mo ito dadaanan mag-isa, sabi ni Linda habang isinusuot ang cream-colored silk blouse na inilalaan niya para sa mga espesyal na okasyon. Dumating kami sa opisina ng lawyer ng 15 minuto ng maaga. Naroon na sina Jean F. Benjamin at Ferdinand ang lawyer. Binati nila kami ng may ngiti. Magandang umaga, Jan, Josephine. Handa na po bang maging homeowner? Tanong ni Ferdinand ng mainit. Higit pa sa handa, sagot ko ng may malaking ngiti. Halos 2 oras ang proseso. Napakaraming papeles ang pinirmahan ko na nawala ko na ang bilang, deed, certificates, affidavit, resibo. Maingat na ipinaliwanag ni Ferdinand ang bawat dokumento, siguradong naiintindihan ko talaga ang pinipirmahan ko. Nang oras na para ibigay ang 3 milyon na check, bahagyang nanginginig ang kamay ko. Halos lahat na nang naipon ko iyon. Pero tiningnan ko si Linda nang umingiti sa akin nang may pagmamalaki at naalala ko kung bakit ko ginagawa ito. Inilagay ko ang check sa mesa. Sinuri ito ni Ace Benjamin, tumango ng nasisiyahan at opisyal na pinroseso ni Ferdinand. Mabuti po, Jan, Josephine. Sa ganitong paraan, natapos na ang transaksyon. Opisyal na po sa inyo ang apartment na ito. Narito po ang mga deed na may pangalan ninyo, mga susi at mga dokumento ng building. Congratulations po sa bagong tahanan ninyo, sabi ni Ferdinand habang iniabot sa akin ang makapal na sobre na may lahat ng papeles at isang keychain na may 3 susi. Kinuha ko ang mga susi at hinawakan ko ito na parang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. At sa akin, iyon nga talaga. Ang mga susi na iyon ang sumisimbolo ng kalayaan, dignidad at kalayaan. Ang katapusan ng isang madilim na kabanata at simula ng bago. Salamat, Ferdinand. Salamat, Jan F. Benjamin. Hindi ninyo alam kung gaano kahalaga ito sa akin, sabi ko, nababasag ang boses sa emosyon. Naniniwala po ako, Jan, Josephine. Marami na akong nakitang transaksyon sa buhay ko, pero kakaunti lang ang may ganitong bigat ng damdamin. Sana po maging masaya kayo sa bagong tahanan ninyo, sabi ni Ferdinand ng tapat. Lumabas kami ng opisina ng lawyer at halos sumigaw si Linda sa kalye sa sobrang saya. Ginawa mo. May sarili ka ng bahay. Sa edad na 68, binawi mo ang buhay mo, sigaw niya habang niyayakap ako, at umikot-ikot kami sa sidewalk na parang 2 baliw na bata. Tiningnan kami ng mga dumadaan ng may pagtataka. May mga ngumiti sa aming saya. Isang matandang babae ang tumigil at nagtatanong kung ano ang ipinagdiriwang namin. Kakabili ko lang po ng unang apartment ko, sabi ko ng may pagmamalaki. Ang ganda naman. Congratulations, anak. Hindi kailanman huli para tuparin ang mga pangarap, sabi ng matanda ng may mainit na ngiti bago nagpatuloy sa lakad. Dire-diretso kami ni Linda sa apartment. Gusto kong makita ulit ito ngayong opisyal na ito sa akin.
Binuksan ko ang pinto nang nanginginig ang kamay, isinuksok ang susi sa lock, pinilipit at itinulak. Eksakto pa rin ito sa naalala ko, walang laman, malinis, puno ng liwanag mula sa malaking bintana. Pero ngayon iba na ang tingin ko. Hindi na lang ito magandang espasyo. Ito na ang aking espasyo, aking tahanan. Dahan-dahang nilakad ko ang bawat sulok, hinahawakan ang mga dingding, iniisip kung saan ko ilalagay ang bawat kasangkapan, binubuo sa isip ang buhay ko roon. Ang mesa sa bintana kung saan magkakape ako tuwing umaga. Ang sofa sa harap ng ZZ kung saan makakahinga ako nang hindi natatakot na masabihan na nakaharang ako. Ang kama sa kwarto kung saan matutulog ako ng mapayapa. Perpekto ito, Josephine. Talagang perpekto, sabi ni Linda na mailuha sa mata. Nga, sagot ko, umiiyak din ako, pero sa pagkakataong ito ay dahil sa purong kasiyahan. Ginanap namin ang natitirang bahagi ng araw sa paglilinis ng apartment mula kisam hanggang sahig, kahit malinis na ito. Pero gusto ko itong maging walang kapintasan bago ko ilipat ang mga gamit ko. Nagdala si Linda ng cleaning supplies, basahan, walis, at magkasama kaming nagtrabaho na parang noong bata pa kami nang maglilinis kami ng bahay ng iba. Sa Sabado ng umaga, nag-organisa si Linda ng maliit na grupo ng tulong. Tinawagan niya ang pamangkin niyang si Antonia, isang matibay na 30 anyos na nagtatrabaho sa moving company. Dumating si Antonia kasama ang truck at 2 kaibigan na tumulong sa paglipat ng lahat ng kasangkapang binili namin sa buong linggo. Maganda ang makita kung paano napupuno ng buhay ang dating walang lamang apartment ko. Maganda ang itsura ng dining table sa bintana. Eksaktong kasya ang sofa sa sala. Majestic ang tingin ng kama sa kwarto ko kasama ang bagong bedsheets na ibinigay sa akin ni Linda. Bawat bagay sa tamang lugar, bawat espasyo para sa aking kaginhawahan. Napakabait ni na Antonia at ng mga kaibigan niya. Ayaw pa nilang singilin ako ng buong bayad sa paglipat. Josephine, kaibigan po ng tiyahin kong si Linda ay kaibigan na rin namin. Bayad na lang po ng gas at okay na po, sabi ni Antonia nang may tapat ng ngiti. 6,000 pa rin ang binigay ko kahit tumanggi sila. Pinakamababa lang iyon para sa tulong at kabaitan nila. Sa tanghali, tapos na ang pag-aayos ng apartment. Hindi ito marangya o modern pero cozy at functional. Ang mga kortina na binili namin ay nagbigay ng mainit na haplos. Ang ilan kong larawan na ngayon ay naka-frame at nakasabit sa dingding ay nagbigay ng personalidad. Ang mga halaman ko sa maliit na balcony ay nagbigay buhay. Si Linda ay nagpilit na manatili para tulungan akong ayusin ang kusina. Inayos namin ang mga kaldero, pinggan, baso at kubyertos. Bukas, pupunta tayo sa palengke at bibili ng pagkain para mapuno ang ref mo, sabi ni Linda habang pinupunasan ang mga istante bago ilagay ang mga pinggan. Linda, sobra na ang ginawa mo para sa akin. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran, sabi ko, nabibigatan sa kanyang kabutihan. Wala kang babayaran. Hindi binabayaran ang mga kaibigan. Sinusuportahan nila ang isa't isa. Bukod pa, gagawin mo rin yan para sa akin, sagot ni Linda, niyakap ako. Tama siya. Gagawin ko. Pero hindi iyon binabawasan ang pasasalamat ko. Noong gabing iyon, ang unang gabi ko sa sarili kong apartment. Umuwi si Linda pagkatapos siguraduhin ng milyong beses na okay lang ako mag-isa. Tumayo ako sa gitna ng sala, pinapanood ang paligid, hindi pa rin makapaniwala na akin na lahat ng ito. Gumawa ako ng tsisa sa kusina gamit ang aking kettle, aking tasa, aking tubig. Umupo ako sa armchair sa bintana at tinitigan ang labas. Nakailaw ang park sa mahinang ilaw ng kalye. May mga naglalakad ng aso. May mga simpleng nag-enjoy sa malamig na gabi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, walang pagkabalisa. Walang tensyon sa hangin. Walang takot na marinig ang yabag na may reklamo o demand. Kapayapaan lang, katahimikan, kalayaan. Pinayagan ko ulit ang sarili kong umiyak. Pero iba na ang mga luha na iyon. Hindi na sakit o galit. Kaluwagan, pasasalamat at pag-asa. Nailigtas ko ang sarili ko. Linggo ang pinakamapayapang araw ko sa loob ng maraming taon. Gumising ako ng walang alarm, hinayaan ang katawan ko na makapagpahinga hanggat kailangan. 9:00 na ng umaga nang magising ako, at ang unang nakita ko ay ang kisam ng sarili kong kwarto sa sarili kong bahay. Dahan-dahang tumayo ng walang pagmamadali.
Gumawa ako ng kape sa kusina gamit ang coffee maker na nabili ko sa garage sale. Pumuno ang aroma sa buong apartment at nagpangiti sa akin. Dinala ko ang tasa sa bintana at umupo roon ng isang oras, nanonood, nag-iisip na darama. Dumating si Linda sa tanghali tulad ng pangako, dala ang malaking kaldero ng chicken soup na niluto niya sa umaga. Para may pagkain ka buong linggo, at dala ko rin bagong tinapay mula sa panaderya, sabi niya nang dala-dala ang mga supot. Nagtanghalian kami sa bagong mesa ko, nagkukwentuhan tungkol sa lahat at wala. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa pamilya niya, sa plano niyang bumisita sa anak niya next month, sa bagong series na pinapanood niya. Simpleng usapan ng araw-araw, maganda sa kadalihan. May narinig ka na ba kay Edward? Tanong ni Linda ng maingat habang naghugas kami ng pinagkainan. Wala at hindi ko inaasahan. Malinaw na sinabi niya na selfish ako sa desisyong ito. Marahil kailangan niya ng panahon para tanggapin. O baka hindi niya kailanman maintindihan. Sa anumang paraan, wala akong magagawa doon ngayon, sagot ko habang pinupunasan ang pinggan. Masakit ba? Tanong ni Linda, tinitingnan ako diretsyo. Sobrang sakit. Anak ko siya. Lagi itong masakit. Pero ang sakit ng pagkawala sa kanya ay mas maliit kaysa sa sakit ng pagkawala sa sarili ko, sagot ko ng tapat. Tumango si Linda nang may pag-unawa at hindi na nagtanong pa. Wala nang dapat sabihin. Ang mga sumunod na araw ay tungkol sa pag-adjust. Natutunan ko ang rutina ng building ko, nakilala ang ilang kapitbahay, natuklasan ang mga malalapit na tindahan. May palengke 2 block ang layo na nagtitinda ng sariwang prutas at gulay. May panaderya 3 block ang layo na gumagawa ng pinakamasarap na tinapay na natikman ko. May botika sa kanto na pinamamahalaan ng mabait na babaeng nagngangalang Grace, kakaiba, pero ibang Grace talaga mula sa kilala ko. Bumuo ako ng simple pero nakakabusog na routine. Gumigising ako ng maaga, gumagawa ng kape, at nag-aalmusal habang tinitingnan ang park. Pagkatapos, ginagawa ko ang mga gawain sa sarili kong bilis ng walang pressure. Sa hapon, nagbabasa ako o nanonood ng mga palabas na ako mismo ang pumipili ng walang kailangang makipag-ayos. Sa gabi, nagluluto ako ng maliit na porsyon ng mga pagkain gusto ko. Isang linggo pagkatapos ng paglipat, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Edward. Hindi ko siya binlock kahit sinabi ni Linda. Bahagi pa rin ako umaasa na babalik sa tamang pag-iisip ang anak ko. Ang mensahe, Mommy, pumunta kami ni Grace sa bahay na iniwan mo. Kailangan naming malaman kung babalik ka para kunin ang natira o kung itatapon na namin ang mga gamit sa kwarto mo. Itapon? Ang lamig ng salitang iyon. Na para bang ang 20 taon ng buhay ko sa bahay na iyon ay kaya lang itapon. Sumagot ako, Edward, ipamigay ninyo o itapon ang natira. Dala ko na ang lahat ng mahalaga sa akin. Ang mga lumang damit at basurang naiwan, hindi ko na kailangan. Walang sagot pagkatapos noon. 2 linggo pagkatapos, habang namimili ako ng gulay sa palengke, nakita ko si Grace. Nakita niya rin ako. Sandaling nagtitigan kami mula sa malayo, sinusukat ang isa't isa. Inaasahan ko siyang lalapit para magsalita ng masakit o magdulot ng eskandalo, pero tumalikod lang siya at naglakad sa kabilang direksyon. Kakaiba ang pakiramdam ng kaluwagan kaysa sakit. Ibig sabihin, talagang natapos ko na ang kabanatang iyon. 1 buwan pagkatapos ng paglipat, nag-organisa si Linda ng maliit na dinner sa apartment ko. Inimbita niya ang pamangkin na si Antonia, ang pinsan na si Sarah, at 2 kaibigan mula sa building niya. 6 kaming babae ng iba't ibang edad, nagbabahagi ng pagkain, tawa at kwento. Sinabi ni Antonia ang tungkol sa trabaho niya sa moving company, ang mga kakaibang bagay na nakita niya sa mga pamilyang tinulungan. Nagbahagi si Sarah ng mga recipe na itinuro sa kanya ng lola niya. Ang mga kaibigan ni Linda ay nagkwento tungkol sa mga pangarap na biyahe, mga lugar na gustong puntahan bago sila masyadong tumanda. At ikaw, Josephine, ano na ang pangarap mo ngayong may sarili ka ng bahay? Tanong ni Antonia nang may tunay na interes. Nagulat ako sa tanong. Napaka-focus ko sa pag-survive, sa pag-alis, sa pag-aayos, kaya hindi ko na naisip ang mga pangarap lampas sa pagkakaroon ng sariling espasyo. Hindi ko pa alam, sagot ko ng tapat. Sa tingin ko, ang pangarap ko ay ito, magkaroon ng sariling lugar. Pero ngayong mayroon na, siguro pwede na akong magsimulang mangarap ng iba. Kailangan mong mangarap ng malaki, Josephine. Bata ka pa.
68 ay wala yan. Ang nanay ko 82 na at kakaaral lang maglangoy, sabi ni Sarah ng masigla. Noong gabing iyon, pagkaalis ng lahat, iniisip ko pa rin ang tanong na iyon. Ano ang gagawin ko sa natitirang bahagi ng buhay ko? May apartment ako. May 4,500,000 akong natira sa bangko. Malusog ako. May panahon ako. Ano ang gagawin ko sa lahat ng iyon? Dumating ang sagot 1 linggo pagkatapos, hindi inaasahan. Nakaupo ako sa park sa harap ng building, nag-enjoy sa sikat ng araw ng hapon nang umupo sa tabi ko ang isang matandang babae. Hindi bababa sa 80 anyo siya, pero puno ng lakas at saya ang galaw. Magandang hapon, no, sabi niya nang may ngiti. Maganda nga, sagot ko. Nakatira ka ba rito sa paligid? Tanong niya, itinuro ang mga building. Kakalipat ko lang 1 buwan sa building na iyon, 2nd floor, sabi ko, itinuro ang bintana ko. Ang ganda naman. Sa kabilang side ako ng park nakatira. Araw-araw akong pumupunta rito para maglakad. Sabi ng doktor mabuti raw sa puso, pero pumupunta ako dahil gusto kong makita ang mga tao, ang mga batang naglalaro, ang buhay na dumadaan, sabi niya ng may pilosopiya. Halos 1 oras kaming nag-usap. Sinabi niya ang pangalan niya ay Antonia, 0 taon ng biyuda, 5 anak na lahat ay nakatira sa iba't ibang lungsod. Sinabi niya na natutunan niyang mabuhay mag-isa at ito ang pinakamasayang panahon ng buhay niya. Nang kasal ako, lagi kong iniisip muna siya. Ano ang gusto niyang kainin? Ano ang gusto niyang gawin? Paano ang pakiramdam niya? Nang bata pa ang mga anak ko para sa kanila lahat. Walang oras para sa akin. Pero ngayon ko na magagawa ang gusto ko, kailan ko gusto, paano ko gusto. At napakalaya, paliwanag niya, kumikinang ang mga mata. Malalim ang pagtama ng mga salita niya sa akin. Eksakto iyon ang natututunan kong tuklasin. Ang mga sumunod na buwan ay puro muling pagtuklas. Nag-enroll ako sa isang knitting class sa community center, isang bagay na matagal ko nang gustong gawin pero walang oras noon. Nakilala ko ang magandang grupo ng mga babae, lahat sa katulad na sitwasyon, lahat muling natutuklasan kung sino sila lampas sa pagiging ina, asawa o tagapag-alaga. Nagsimula rin akong maglakad tuwing umaga sa park. Kalahating oras kada araw na naging sagrado kong oras. Pinapakinggan ko ang mga ibon, nadarama ang sariwang hangin, pinapanood ang paggising ng lungsod. Meditative at nakapagpapagaling. Bumuo kami ni Linda ng routine na magtanghalian tuwing Miyerkules, palitan sa apartment niya at sa akin. Naging highlight ng linggo ko ang mga tanghaliang iyon. Nagluluto kami ng magkasama, nag-eksperimento sa bagong recipe, tumatawa sa lahat at wala. 3 buwan pagkatapos ng paglipat, nakatanggap ako ng isa pang mensahe mula kay Edward. Iba na ito. Mommy, alam ko matagal na tayong hindi nag-usap. Alam ko masama ang naging ending. Matagal ko nang iniisip ang lahat. May problema kami ni Grace. Gusto niya ng mga bagay na hindi ko kayang ibigay. Lagi siyang hindi nasisiyahan. Lagi gustong higit pa. At na-realize ko, ganyan din niya kayo Trinato. Na parang hindi kailanman sapat ang ibinibigay mo. Sa tingin ko naiintindihan ko na ngayon kung bakit ka umalis. Hindi ko inaasahang mapapatawad mo ako, pero gusto kong malaman mo na naiintindihan ko na. Binasa ko ang mensahe ng maraming beses. Bahagi ako gustong sumagot agad, gustong tumakbo at yakapin siya, gustong ayusin ang lahat. Pero ang ibang bahagi, ang bahaging natutunan ng protektahan ang sarili, ay nag-uudyok ng pag-iingat. Ipinakita ko ang mensahe kay Linda sa tanghalian namin noong Miyerkules. Ano ang gagawin mo? Tanong niya. Sasagutin ko pero may malinaw na hangganan. Anak ko siya at mahal ko siya, pero hindi ko na kayang maging nanay na nagsasakripisyo ng lahat para sa kanya. Kung gusto niyang magkaroon ng relasyon sa akin, kailangang sa mga termino ko, sabi ko nang may katatagan na nagulat pa sa akin. Maingat kong sinulat ang sagot. Edward, pinahahalagahan ko ang mensahe mo at ang katapatan mo. Ang pag-unawa sa nangyari ay unang hakbang. Kung gusto mong muling buuin ang relasyon natin, welcome ka, pero dapat iba na. Hindi na ako ang nanay na hinahayaang manipulahin o abusuhin. May sarili na akong buhay ngayon, sarili kong espasyo, sarili kong hangganan. Kung kaya mong respetuhin iyon, pwede tayong magsimula ulit. Mahal kita, pero mas mahal ko na ang sarili ko ngayon.
Mommy. Dumating ang sagot kinabukasan. Naiintindihan ko, Mommy. Pwede ko bang bumisita sa'yo minsan? Para lang makita kung kumusta ka. Ano ang itsura ng bagong apartment mo? Walang Grace, ako lang. Nagkasundo kami na pupunta siya sa susunod na linggo. Buong linggo akong kinakabahan, sobrang linis ng apartment kahit malinis na, iniisip at inuulit-ulit sa isip ang sasabihin ko sa kanya. Noong linggo, dumating siya ng tamang-tama sa 3:00 ng hapon. Nang buksan ko ang pinto, iba na si Edward, payat, may mas maraming uban, pagod pero mas malambot ang mga mata. "Hi, Mommy," sabi niya nang nanginginig ang boses. "Hi, anak," sagot ko at nagyakapan kami sa pintuan. Mahaba at nakapagpapagaling na yakap, puno ng mga hindi nasabi. Ipinakita ko sa kanya ang apartment. Nilakad niya ang bawat espasyo, hinahawakan ang mga kasangkapan, tinitingnan ang mga larawan sa dingding, pinapanood ang lahat ng may pansin. "Maganda ito, Mommy. Maliit pero cozy. Parang ikaw," sabi ni Edward ng tapat. Umupo kami sa mesa ko sa bintana. Naghain ako ng kape at cookies na binili ko kaninang umaga. Nag-usap kami ng maraming oras. Sinabi sa akin ni Edward ang problema nila ni Grace, kung paano siya laging pinipilit para sa mas maraming pera, bagay, status. Sinabi niyang nagsimula na siyang magpa-therapy para maintindihan ang pattern ng pag-uugali niya. Pinakita sa akin ng therapist na ginagawa ko kay Grace ang ginawa ng tatay mo sa'yo. Hinayaan ko siyang tratuhin ka ng masama dahil gusto kong mapanatili ang kapayapaan sa kasal ko nang hindi napapansin na isinasakripisyo ko ang relasyon natin, inamin ni Edward nang mailuha sa mata. "Edward, iba kayo ng tatay mo. Iniwan tayo ng tatay mo. Nanatili ka kahit baluktot ang paraan. Ang katotohanang kinikilala mo na ngayon ay nangangahulugan na kaya mong magbago," sabi ko, hinawakan ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. "Mapapatawad mo ba ako balang araw?" tanong niya, tinitingnan ako diretsyo. "Pinatawad na kita, anak. Ang pagpapatawad ay hindi para sa'yo. Para ito sa akin para makawala sa sama ng loob. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot o pagbabalik sa dati. Nangangahulugan ito ng pag-usad ng may mas malusog na hangganan," paliwanag ko ng mahinahon. Tumango si Edward ng may pag-unawa. "Alam ba ni Grace na nandito ka?" tanong ko. Ayaw niya, pero hindi ko na binibigyan ng kapangyarihan na magdesisyon tungkol sa relasyon ko. "Isa pa yan sa binabago ko," sagot ni Edward ng may determinasyon. "Ang relasyon namin pagkatapos ng araw na iyon ay mabagal pero tunay na muling pagtatayo." Bumisita si Edward sa akin tuwing 2 linggo, laging mag-isa, laging iginagalang ang espasyo at oras ko. Tinatanong niya ang tungkol sa buhay ko, sa mga ginagawa ko, sa mga kaibigan ko. Tunay siyang nakikinig, hindi lang naghihintay ng turn niya para magsalita. 6 na buwan pagkatapos, nagdiborsyo sina Edward at Grace. Hindi ako nagulat. May mga relasyong itinayo sa laso na pundasyon na sa huli ay gumuho. Lumipat si Edward sa maliit na apartment na katulad ng akin at sinimulan ang sariling paglalakbay ng pagtuklas sa sarili. Ngayon, 1 taon pagkatapos ng paglipat sa apartment ko, nakaupo ako sa armchair ko sa bintana, pinapanood ang paglubog ng araw sa park. May 4,500,000 akong natira sa bangko, hindi hinahawakan. Bayad na ang apartment ko. Ang 30,000 kong buwanang pensyon ay sumasapat sa basic expenses ko. Simple ang pamumuhay ko pero may dignidad. Bumisita si Edward tuwing 2 linggo. Hindi perpekto ang relasyon namin. Marahil hindi na ito magiging perpekto pero tapat na ito. Natututo siyang maging mas mabuting anak at natututo akong maging ina na may malusog na hangganan. Si Linda ay nanatiling pundasyon ko, aking pinakamatalik na kaibigan, aking piniling pamilya. Ang mga babae sa knitting class ay naging social circle ko. May plano akong mag-small trip next year, isang bagay na hindi ko kailanman pinayagan ang sarili ko noon. Hindi extraordinary ang buhay ko. Wala akong luho o kamanghamanghang pakikipagsapalaran, pero mayroon akong isang bagay na wala ako sa loob ng 20 taon. Kapayapaan. May sarili akong espasyo kung saan walang makakapagpaalala na nakaharang ako. May sarili akong pera na walang sumusubok na magnakaw. May sarili akong buhay na walang kumokontrol. Minsan, tumitingin ako pabalik at nagtatanong kung ano ang mangyayari kung mas maaga ako naglakas loob na umalis.
Pero pagkatapos, naaalala ko na bawat karanasan, kahit ang masakit, ang nagdala sa akin dito, sa sandaling ito, sa kapayapaang ito. 69 anyos na ako ngayon. Hindi ko alam kung ilang taon pa ang natitira, pero alam ko na bawat araw na nabubuhay ako sa apartment na ito, sa sarili kong espasyo, na buo ang dignidad ko, ay isang araw na nabuhay para sa akin. At pagkatapos ng isang buhay na pamumuhay para sa iba, iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera sa bangko. Ko ang magandang grupo ng mga babae, lahat sa katulad na sitwasyon, lahat muling natutuklasan kung sino sila lampas sa pagiging ina, asawa o tagapag-alaga. Nagsimula rin akong maglakad tuwing umaga sa park. Kalahating oras kada araw na naging sagrado kong oras. Pinapakinggan ko ang mga ibon, nadarama ang sariwang hangin, pinapanood ang paggising ng lungsod. Meditative at nakapagpapagaling. Bumuo kami ni Linda ng routine na magtanghalian tuwing Miyerkules, palitan sa apartment niya at sa akin. Naging highlight ng linggo ko ang mga tanghaliang iyon. Nagluluto kami ng magkasama, nag-eksperimento sa bagong recipe, tumatawa sa lahat at wala. 3 buwan pagkatapos ng paglipat, nakatanggap ako ng isa pang mensahe mula kay Edward. Iba na ito. Mommy, alam ko matagal na tayong hindi nag-usap. Alam ko masama ang naging ending. Matagal ko nang iniisip ang lahat. May problema kami ni Grace. Gusto niya ng mga bagay na hindi ko kayang ibigay. Lagi siyang hindi nasisiyahan. Lagi gustong higit pa. At na-realize ko, ganyan din niya kayo, Trinato. Na parang hindi kailanman sapat ang ibinibigay mo. Sa tingin ko naiintindihan ko na ngayon kung bakit ka umalis. Hindi ko inaasahang mapapatawad mo ako, pero gusto kong malaman mo na naiintindihan ko na. Binasa ko ang mensahe ng maraming beses. Bahagi ako gustong sumagot agad, gustong tumakbo at yakapin siya, gustong ayusin ang lahat. Pero ang ibang bahagi, ang bahaging natutunan ng protektahan ang sarili, ay nag-uudyok ng pag-iingat. Ipinakita ko ang mensahe kay Linda sa tanghalian namin noong Miyerkules. Ano ang gagawin mo? Tanong niya. Sasagutin ko pero may malinaw na hangganan. Anak ko siya at mahal ko siya, pero hindi ko na kayang maging nanay na nagsasakripisyo ng lahat para sa kanya. Kung gusto niyang magkaroon ng relasyon sa akin, kailangang sa mga termino ko, sabi ko nang may katatagan na nagulat pa sa akin. Maingat kong sinulat ang sagot. Edward, pinahahalagahan ko ang mensahe mo at ang katapatan mo. Ang pag-unawa sa nangyari ay unang hakbang. Kung gusto mong muling buuin ang relasyon natin, welcome ka, pero dapat iba na. Hindi na ako ang nanay na hinahayaang manipulahin o abusuhin. May sarili na akong buhay ngayon, sarili kong espasyo, sarili kong hangganan. Kung kaya mong respetuhin iyon, pwede tayong magsimula ulit. Mahal kita, pero mas mahal ko na ang sarili ko ngayon. Mommy. Dumating ang sagot kinabukasan. Naiintindihan ko, Mommy. Pwede ko bang bumisita sa'yo minsan? Para lang makita kung kumusta ka. Ano ang itsura ng bagong apartment mo? Walang Grace, ako lang. Nagkasundo kami na pupunta siya sa susunod na linggo. Buong linggo akong kinakabahan, sobrang linis ng apartment, kahit malinis na, iniisip at inuulit-ulit sa isip ang sasabihin ko sa kanya. Noong linggo, dumating siya ng tamang-tama sa 3:00 ng hapon. Nang buksan ko ang pinto, iba na si Edward, payat, may mas maraming uban, pagod pero mas malambot ang mga mata. Hi, Mommy, sabi niya nang nanginginig ang boses. Hi, anak, sagot ko at nagyakapan kami sa pintuan. Mahaba at nakapagpapagaling na yakap, puno ng mga hindi nasabi. Ipinakita ko sa kanya ang apartment. Nilakad niya ang bawat espasyo, hinahawakan ang mga kasangkapan, tinitingnan ang mga larawan sa dingding, pinapanood ang lahat ng may pansin. Maganda ito, Mommy. Maliit pero cozy. Parang ikaw, sabi ni Edward ng tapat. Umupo kami sa mesa ko sa bintana. Naghain ako ng kape at cookies na binili ko kaninang umaga. Nag-usap kami ng maraming oras. Sinabi sa akin ni Edward ang problema nila ni Grace, kung paano siya laging pinipilit para sa mas maraming pera, bagay, status. Sinabi niyang nagsimula na siyang magpa-therapy para maintindihan ang pattern ng pag-uugali niya. Pinakita sa akin ng therapist na ginagawa ko kay Grace ang ginawa ng tatay mo sa'yo. Hinayaan ko siyang tratuhin ka ng masama dahil gusto kong mapanatili ang kapayapaan sa kasal ko nang hindi napapansin na isinasakripisyo ko ang relasyon natin,
inamin ni Edward nang mailuha sa mata. Edward, iba kayo ng tatay mo. Iniwan tayo ng tatay mo. Nanatili ka kahit baluktot ang paraan. Ang katotohanang kinikilala mo na ngayon ay nangangahulugan na kaya mong magbago, sabi ko, hinawakan ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Mapapatawad mo ba ako balang araw? Tanong niya, tinitingnan ako diretsyo. Pinatawad na kita, anak. Ang pagpapatawad ay hindi para sa'yo. Para ito sa akin para makawala sa sama ng loob. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot o pagbabalik sa dati. Nangangahulugan ito ng pag-usad ng may mas malusog na hangganan, paliwanag ko ng mahinahon. Tumango si Edward ng may pag-unawa. Alam ba ni Grace na nandito ka? Tanong ko. Ayaw niya, pero hindi ko na binibigyan ng kapangyarihan na magdesisyon tungkol sa relasyon ko. Isa pa yan sa binabago ko, sagot ni Edward ng may determinasyon. Ang relasyon namin pagkatapos ng araw na iyon ay mabagal pero tunay na muling pagtatayo. Bumisita si Edward sa akin tuwing 2 linggo, laging mag-isa, laging iginagalang ang espasyo at oras ko. Tinatanong niya ang tungkol sa buhay ko, sa mga ginagawa ko, sa mga kaibigan ko. Tunay siyang nakikinig, hindi lang naghihintay ng turn niya para magsalita. 6 na buwan pagkatapos, nagdiborsyo sina Edward at Grace. Hindi ako nagulat. May mga relasyong itinayo sa laso na pundasyon na sa huli ay gumuho. Lumipat si Edward sa maliit na apartment na katulad ng akin at sinimulan ang sariling paglalakbay ng pagtuklas sa sarili. Ngayon, 1 taon pagkatapos ng paglipat sa apartment ko, nakaupo ako sa armchair ko sa bintana, pinapanood ang paglubog ng araw sa park. May 4,500,000 akong natira sa bangko, hindi hinahawakan. Bayad na ang apartment ko. Ang 30,000 kong buwanang pensyon ay sumasapat sa basic expenses ko. Simple ang pamumuhay ko pero may dignidad. Bumisita si Edward tuwing 2 linggo. Hindi perpekto ang relasyon namin. Marahil hindi na ito magiging perpekto pero tapat na ito. Natututo siyang maging mas mabuting anak at natututo akong maging ina na may malusog na hangganan. Si Linda ay nanatiling pundasyon ko, aking pinakamatalik na kaibigan, aking piniling pamilya. Ang mga babae sa knitting class ay naging social circle ko. May plano akong mag-small trip next year, isang bagay na hindi ko kailanman pinayagan ang sarili ko noon. Hindi extraordinary ang buhay ko. Wala akong luho o kamanghamanghang pakikipagsapalaran, pero mayroon akong isang bagay na wala ako sa loob ng 20 taon. Kapayapaan. May sarili akong espasyo kung saan walang makakapagpaalala na nakaharang ako. May sarili akong pera na walang sumusubok na magnakaw. May sarili akong buhay na walang kumokontrol. Minsan, tumitingin ako pabalik at nagtatanong kung ano ang mangyayari kung mas maaga ako naglakas loob na umalis. Pero pagkatapos, naaalala ko na bawat karanasan, kahit ang masakit, ang nagdala sa akin dito, sa sandaling ito, sa kapayapaang ito. 69 anyos na ako ngayon. Hindi ko alam kung ilang taon pa ang natitira, pero alam ko na bawat araw na nabubuhay ako sa apartment na ito, sa sarili kong espasyo, na buo ang dignidad ko, ay isang araw na nabuhay para sa akin. At pagkatapos ng isang buhay na pamumuhay para sa iba, iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera sa bangko.